Magandang gabi sa lahat, sa ating tagapakinig ng ating kwento. Ngayong gabi, ang inyong maririnig na kwento ay hango sa totoong buhay na pangyayari. Pero bago natin simulan ang kwento, please like, subscribe, and hit the notification bell below para ma-notify kayo pa nag-upload kami ng bagong kwentong katatakutan. Ang ating kwentong ibabahagi ay totoong istorya. Galing ito sa aking tiyuhin na si Rinaldo. Tungkol sa engkantong kabayo. Nung unang panahon sa aming probinsya ng Iloilo, hindi pa uso ang makinaryang motor sa tubig. Kadalasan ay nag-iigib ng tubig sa balon o di kaya sa poso. Noong mga kapanahunan dati nakaranas kami ng tag-init, tinatawag na El Nino. Nag-uunahan kami sa pag-igib sa balon na hindi nauubusan ng laman. Pero pag madaming nag-iigib, kumukonti ang laman at mag-aantay ka na naman na dumami yung laman nito ng ilang oras. Kaya nagkakaunahan lagi sa balon at minsan pa may mga pila ng balde at galon. Minsan yung iba, madaling araw pa lang nag-iigib na para di maubusan. Kaya nung isang gabi, naisipan ni Tito mag-igib ng tubig dahil pag umaga na tsak, wala siyang manadatnan na tubig. Kaya nagmadali na si Tito at naghanda ng kanyang balde at nagtungo na agad ito sa balon. Yung balon na yon medyo may kalayuan. Maglalakad ka pa ng ilang kilometro at dadaan ka pa sa talahiban. Nang makarating ang tiyuhin ko sa balon, saktong-sakto, walang tao nung mga panahon na iyon. Agad itong nagtimba ng tubig para isalin sa kanyang dalang galon. Nang mapuno niya ito, nagpahinga ito saglit at nagyosi. Nang matapos siya magyosi, agad niyang binuhat ang kanyang inigib na tubig at agad naman itong umalis sa balon. At nung gabing yun, sobrang liwanag ng buwan. Maaaninag mo talaga ang paligid. Habang naglalakad si Tito, nararamdaman daw niya na parang may sumusunod sa kanya. Na parang gumagaan ang sa bandang likod na balde. Pero di niya ito nililingon dahil nga sa may dala itong balde at galon. Nang doon na siya sa bandang paakyat na daan sa banglid, nahingal na ito at agad na nga nagpahinga. Nang mailapag niya ang kanyang dala, laking gulat niya na may umiinom sa dala niyang balde. Isa itong kabayo na kulay puti. Pero sa pagkakaalam niya, walang kabayo sa lugar namin. At doon na napagtanto ng aming tiyuhin na hindi ordinaryong kabayo ang umiinom sa balde niyang dala. Tumindig yung balahibo ni Tito at di niya naisipan pa ang kanyang balde at galon na dala. Agad itong kumaripas pa uwi na walang dala. Kaya kinabukasan, nagulat ang mga tao na dumadaan doon kung kanino ba daw yung galon at balde sa daan. At yung balde ay kalahati na lang ang laman. Huwag muna kayo umalis dahil may kasunod pa ito ang aking kwento. Ang kwentong aking kasunod, ang aking ibabahagi ng ating sender na si Risa. Ang kanilang kwento ay tungkol sa pugot ulo na baka. Totoong karanasan nila ng kanyang kuya. Noong mga gabing yon, sa aming probinsya ay may lamay. Kaming magkuya ay nautusan bumili sa tindahan. Ang dala lang namin ay mitsa na bote ng alak na may lamang gas at tela na mitsa. Noong mga gabing yon, nagtungo kami ng aking kuya sa tindahan ng aming tiyahin. Medyo kalayuan ito sa aming bahay. Sa mga panahong yun may lamay pa sa aming lugar na padaan muna kami para makita at makipag-usyoso sa mga tao at kabataan. Kumbaga, nakikimarites. Agad na kami nagtungo sa tindahan
Yung madadaanan namin ay kasagingan. Tas may dala kaming mitsa. Habang papunta kami sa tindahan ay wala naman kaming nakita na magkapatid. Nakarating na kami sa tindahan at nakabili na ng aming bilihin. So eto na nga, nang papauwi na kami ng aking kuya. Habang papalayo kami sa tindahan, medyo madilim na at kasakalagitnaan na kami ng sagingan. Kaya naisipan naming sindihan yung mitsa namin para makita namin ang daan. Pero laking gulat namin ni kuya nung masindihan na namin ang mitsa. Lumiwanag na ang paligid namin, kaya nakita namin at tumambad sa harapan namin yung baka na sobrang haba ng buntot, na walang ulo at may dugo na pumapatak galing sa pugot nitong ulo. Nung makita namin yun ng magkapatid, wala na kaming reaksyon nung una hanggang sa tumakbo na kami habang sumisigaw ng aswang. Hinihila ako ni kuya habang tumatakbo. Pakiramdam ko, hindi malapat sa lupa yung paa ko sa bilis ng takbo namin. Nang makarating na kami sa lamay, nagulat yung mga tao bakit daw kami sumisigaw. Agad naman dumating yung tatay namin na may daladalang bulo. Pero wala namang laman. At doon na kami nagkwento ng amin nakita. At kinuwento namin ito sa aming kamag-anak. Ito ay totoo naming naranasan. Hanggang ngayon, sariwa pa ito sa aking isipan. Kahit ako'y 25 anyos na. Maaring magbahagi ng inyong kwento para maitampok namin ito sa aming channel. Mag-email lang sa aming email address. Maraming salamat sa pakikinig.